Number one na pinakadapat iwasan kapag nag-aaral ng Korean. Alam nyo ba kung ano yun? Yung romanization. Ito yung pag susulat ng per syllable sa English letter. Example, mokda. Ang ibig sabihin ng mokda is to eat. So, kapag sinulat mo yung mokda, huwag mo na isulat yung paano siya binigas sa English ng mokda. M-O-K-D-A. Huwag na. Sulat mo siya ng in Korean mismo. So, mokda. Mokda. Shadow lang muna tayo. Shadow lang muna. So, yun nga. Square. Tapos, ganito siya. Tapos, ganito. Pang 7. Tapos, parang siyang C. Pero, straight na C. Tapos, So, mokda. Huwag mo siya isusulat ng M-O-K tas D-A. Wag. Mas mahirapan ka mag-aral ng Korean kapag sinusulat mo siya ng romanization. Mas mahirapan ka, mas matatagal ka magkabisado, mas mahirapan ka magkabisado, mas magiging komplikado yung pag-aaral mo ng Korean kapag gumagawa ka ng romanization. Wag na wag mo yung gagawin. Lahat ng teachers sinasabi yan. Lahat ng vloggers sinasabi din yan. Inuulit ko lang, nire-remind ko lang sa iba na gumagawa pa rin ng romanization. Wag. Bakit ng romanization? Kung ano yung maniwala, okay lang naman din. Kahit di naman mahirapan, hindi naman kami. Tapos, ano pa ba yung mga nagpapahirap sa inyo para mag-aral ng Korean? Distraction. Tulad ng cellphone, Facebook, Instagram, YouTube. Yan. So, dapat, kapag nag-aaral kayo ng Korean, iwasan nyo yung paggamit ng cellphone. Kasi, pag once na may nag-PM sa'yo o kaya once na mayroong notifications at chinek mo at nagkaroon ka ng interest dun sa notification at syempre re-reply mo yung magre-reply ka dun, kaya dun sa nag-PM sa'yo magre-reply ka dun, o kaya kung ano man yung notification na pop up na receive mo, kaya mayroon video na pinapanood sa'yo at napanood ka ng interest doon, syempre baka yun yung unahin mo. So, dapat nga, iwasan mo yung pag-Facebook. Alisan mo yung cellphone mo na, lalo na kapag mag-exam ka na. Magpatay ka ng wifi, patay mo yung wifi ng cellphone, off yung cellphone, mas maganda, para makapag-review ka ng maayos. Malapit ng exam. 1 month, 2 months, 3 months na pag-aaral, kulang na kulang yan. Ibang lengguwahe ang inaaral natin, tandaan mo. So, mas mahirap ang ibang lengguwahe. Tapos, hindi ka pa maglalaan ng oras, hindi ka pa magpo-focus. Kailangan talaga concentration, focus, alisin ng mga hindrances, alisin ng mga distractions, alisin ng mga lahat ng pwedeng makapag sagabal sa pag-aaral mo. Alisin mo. Mahirap man alisin, pero alisin mo pa rin kahit pansamantala. Tapos, tsaka mo ibalik na lang pagkatapos ka na mag-aaral.
Ganun lang naman diskarte dun. Wala kang oras, mag-imbento ka ng oras. Ganun lang yun. Mahirap ang pag-aaral ng Korean. Hindi lang naman Korean eh. Example, kung gusto mo mag-aral na ni Hongo, Mandarin, same lang naman yung tips. Iwasan mo yung mga ganong bagay na makakapagsagabal sa pag-aaral mo. So, yun lang. Pag man kayo natutunan, please like and share. And pwede kayong magtanong pwede kayong mag-comment. Comment down below kung ano yung mga gusto nyong itanong related sa pagpunta ng Korea, related sa APS topic exam. So, mga paano ba talaga ang kalakaran dito sa Korea, yung trabaho dito sa loob ng factory, dito sa loob ng Kisuksa, sa labas na sa Xijang, ano ba meron dyan, ano ba, makakabili ng mga Philippine na pagkain, mga ganyan. Pwede kayong mag-comment down below para hindi kayo mahirapan pag andito na kayo. So, okay. Kamsahamnida.